Huhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nanggagaling sa competent authority. Hindi yan nanggagaling sa local natin. Hindi yan ni-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Any time of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakabang na sila, arestuhin na ako. Bahala kayo, sige. Kawawa ang Pilipinas! Hello po mga ka-viral, welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator Bato de la Rosa nataranta at naiyak dahil huhuli na ng ICC through Interpol. Ito'y kaugnay sa kasong crime against humanity noong AJK at war on drugs ng nagdaang administrasyon. Una nang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na handa siyang sumunod kay FPRRD sa The Netherlands para harapin ang kaso niya, subalit biglang nagbago ang isip ng senador at hindi na ito magpapaaresto sa ICC or International Criminal Court. Marin itong nanindigan na walang karapatan at jurisdiction ng ICC sa bansa, tulad ng ginawa di umano nila sa former president ayon kay Senator Bato de la Rosa. Kung sakaling mayroong arrest warrant nilabas ang korte sa bansa, ay handa di umano siyang harapin ang kaso nito, hindi sa foreign court. Ayon naman sa kanya ay handa din niyang tanggapin ang tulong ng Senado sa pamamagitan ng Senate President Jesus Escudero na tutulungan ito ng Senado upang hindi mahuli or maaresto ng Interpol bilang immunity as senator. Sa nagdaang political rally ng PDP, kung saan isa si Senator Bato de la Rosa sa 12 senador na tumatakbo ngayon, ay naglabas ito ng sama ng loob at minura ang Interpol. Dahil sa pag-aresto nito sa dating Pangulo na si FPRRD, binanatan din ito ang Pangulong BBM dahil umano sa pagplano at pakipagsabuatan sa Interpol para maaresto si PRRD at madala ito sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Ayon naman sa administrasyon ay walang katotohanan at pawang fake news ang mga sinasabi ni Senator Bato de la Rosa hinggil sa pakikipagsabuatan ng pamahalaan sa ICC para mahuli ang dating Pangulo. Nanindigan naman ang palasyo na merong jurisdiction pa rin ang ICC sa bansa kahit ito'y tumiwalag na noong 2019. Dahil una nang naisampa ang kaso ng crime against humanity sa dating Pangulo bago pa tumiwalag ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Suroy-suroy. Surusuroy, minus one, karaoke. Anyway, sige po, salamat sa panahon. Go ahead, Cha. Oh. Yeah, Senator Bato, thank you po for being on the show. Senador, last time nung nakausap po namin kayo, sinasabi ninyo kung sakali man na maglalabas po ng arrest warrant ang ICC, willing po kayo na pumunta doon para rin masamahan na ang Pangulong Duterte. Ngayon parang nagbago po ang inyong isip. Senator, ano po yung nagtulak sa inyo dito po sa pagbabago ng inyong kaisipan? Unang-una, DJ Chacha, no? Mukhang useless man kung andoon ako dahil parang ultimo nga yung si BP Sara at saka yung si A.S. Bingbong Medialdia ay hirap na makakonect doon sa kay Pangulong Duterte. So, how much more kung ako ay isang inmate din doon, no? Paano kami magkalapit kung hindi kami pagbigyan na magkalapit? So parang nakikita ko sayang lang rin yung kagustuhan ko na mas pagsilbihan siya tapos hindi rin kami pwede maglapit, hindi rin kami pwedeng magkasama. Mukhang sayang lang. At saka ang pinakamabigat na rason dyan is talagang very clear sa lahat ng mga diskusyon na lumalabas, talagang wala talaga silang jurisdiction sa atin. Kaya sayang lang yung kung magpapakustodiya ka sa kanila tapos hindi mo pala ni-recognize. So, I might as well not turn in myself to their custody. Okay. So, sigurado na po kayo sa desisyong ito. Nakausap niyo na po ba ang Senate President? Kasi nag-alok po siya kung sakali man daw po hihingi nga kayo ng tulong sa Senado. Willing naman daw po sila na tulungan kayo. Yeah, that's my first option.
That's my first option talaga. I will exhaust all legal protections na pwedeng maibigay sa akin, kagaya ng ino-offer ng ating Senate President. So, isa yan na talagang gagamitin ko yan, yung ino-offer niya. What are your other options, Senator? Bukod po dito sa sinasabi nyo, first option, yung po pwede nyong tanggapin, yung alok ng Senado, natulungan po kayo, na doon muna kayo. What are your other options po? Isang option dyan is hindi ako magpapahuli. Hindi ako pagpapahuli sa kanila. Dahil Kung insisting sila manghuli sa akin, kahit na alam naman nila na yung kanilang ginagawa ay walang legal basis, hindi pa rin ako magpapahuli sa kanila. so, gagawin nyo ang lahat para hindi kayo mahuli. Ngayon po ba may naririnig na kayo kung papalabas na itong arrest warrant? Anytime, sabi yun man ang pinagsasabi nila, anytime daw lalabas, so anytime lang rin, ready rin ako. Whatever happens, din, ready tayo. Opo, Senator, ngayon po kasi ay incumbent kayo. Ano po? And well, kung talagang ating susundan itong mga survey na ito, mukhang kayo po ay due for re-election. So, Yes, opo. So, kung sakasakali ho ba na talagang may arrest warrant laban sa inyo, meron kayong sesyon, I think on June 6. At tapos niyan, ang balikhunin nyo ay after the sona na ho ng Presidente, July 28. Ano po yan? Magtatago po kayo hanggat may arrest warrant kayo? Yun po ba yon? Hindi, Tino. Sabi ko nga, kung ako'y magtatago, kung mag-insist sila na hulihin ako, pero yung pinakaunang options ko is yung i-avail ko yung protection ng Senado. So, Oh. I can stay forever in the Senate, at least hanggat hindi madesisyonan ng Supreme Court yung aking petition. Okay, sige. So para mas klaro po, no? Kasi ngayon, sir, sorry, ngayon nga po, ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro doon po muna tayo. Kasi magmula nung una, di ba, susuko ako. Walang problema dyan. Kasamahan ko dating presidente. Yung nga po, doon tayo nga muna bago po itong inyong sinasabi na pag-invoke po ng inyong pribilehiyo in the Senate. Ted, pabago-bago nga yung ating presidente, ako pa, hindi magbabago. Sabi nga ni Pangulong BBM noon, hindi, gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago ng isip niya. Ako pa? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nanggagaling yan sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Nagbago sila, magbago rin tayo. Alangan, hindi tayo magbabago, lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Sila pa magbago, di mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Okay. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaksyon. Opo, sige. So, nangangahulugan po na kayo ay gagamit ng pribilehiyong yun, no, ng mga senador. Hango din po nga sa ating pong saligang batas. Pero doon po, sir, 6 years lang na mga uri po ng kaso ang maaaring kanlungin ng ng mga miyembro ng legislatura, and during while Congress is in session. Paano po yun? Ito po kasi sa ICC. Ano po ito? Crimes against humanity. At dito po, walang piyansa ito kung sakasakali. Ted, I am not invoking parliamentary immunity, no? I am not invoking that immunity. Dahil alam naman natin na yung immunity na covered ng immunity is only 6 years and below. What I am invoking is the tradition of respecting the institution. Meron na tayong mga precedents niyan na nandoon sa loob kahit na above 6 years yung kanilang kaso ay nag-seek ng refuge sa Senado. May mga precedents na yan. At yung mga precedents na yan ay ginawang tradisyon at yan ay nirespeto ng branches of government. Kaya nga, malakas ang loob ni Senator Chis na mag-offer sa akin ng ganong klaseng protection. Sir,
do you include dito po sa inyo sinasabing president ang kaso ni Madam Leila de Lima? Hindi. Kasama na yun, pero maraming instances na yung Senate President ay nagsabi na hindi siya papayag na arestuhin yung kanyang miyembro sa loob ng Senado. At yun naman ay nirespeto ng Executive Branch of Government. So, maraming presidents na yan, Ted. Opo. Pero kasi po ang sabi po ni Madam Leila no, sa amin ding interview, siya overnight lang. The following day, siya ay nagkusa na sumuko sa CIDG. Kaya nga po, ang kanyang challenge ay sa inyo is to, short of saying, to man up, no? And face the music. Man up natin yan, Ted, kung nirecognize. Kung yung may warrant siya, bigyan niya ko ng warrant ng local court, huwag yung warrant ng ICC. Kung meron silang warrant ng local court or Supreme Court, then harapin ko yan. Pero as I have said, I do not recognize the jurisdiction of ICC, so bakit ko harapin yan? Hindi ko harapin yan. Kung meron sila sa Supreme Court galing na warrant, harapin ko yan. Yung mga kaso naman, dilema, dito naman yun. Local naman yun na kaso, hindi man yung ICC. Thank you, Sandro. Billy Vegas from Abante Politico. Habol ko lang po kasi dati po ang sabi ni Bato, parang ready siyang harapin yung ICC. Pero meron siyang interview, ang sabi niya naman parang magtatago na siya. Ganun po yung dating yung statement. Hindi po kasi klaro kasi parang pabugso-bugso yung sagot niya. So siguro maganda magkaroon siya ng clear na statement about it. I cannot speak in behalf of the good senator, no. Iba-iba Minsan haharapin niya, minsan parang nag-aalangan. So maganda sigurong magkaroon siya ng clear na statement about it. Ayoko naman pangunahan kasi syempre siya yun. Kung iba lang naman na sitwasyon or like personal, kasi dapat kilala sila kasi na straight na straight up saka direct, straight talker sila pero tignan natin kung anong isasagot niya. Kung anong, kasi paiba-iba po Paiba-iba po yung mga sagot niya. I agree with him. You're asking me why nag-flip-flop siya? I don't know. Hindi ko alam. That's his position. I guess let's just wait until kasi hindi ina-assume na siya yung susunod, 'di ba? Parang yun ang insinuation na siya yung susunod. So nagpe-prepare na nga rin siya ng kanyang defense. In fact, he sees the Senate as the one that would first give him the initial defense, no? So let's wait until an arrest warrant is indeed here, and then let's see how he would react. Pero based on his statements, tama nga yung sinabi mo, sa amin sinabi ni Kong Paulo, at first sabi niya, they're welcome, he's not afraid, and then later on, narinig naman natin na he's not willing. So I don't know which one really should we take as something na yun ang gagawin. Yun ang So as of now, we cannot say, tama yung sinabi ni Kong Paulo, it's his defense, if that what he thinks would give him the legal defense that he needs in order to protect himself by making statements contrary or conflicting statements one way or the other. So I don't know, that's his own position to make. Thank you, Billy. Next, Ed Galvez from FEBC Network News. Morning, Please sir. go ahead. Sir, doon sa senatorial slate ng Alyansa ng Bagong Pilipinas at sa 11-man prosecution team na mapalakas yung kaso, importante di ba ang mission na makuha yung 12-0, 9-3 or 8-4 win para ma-determine yung papabor sa impeachment laban kay BP Sara? Hindi ko po masyadong
Sir, importante ba sa alyansa ng Bagong Pilipinas na makuha yung 12-0, 9-3 o 8-4 win para madetermina yung numero na papabor sa impeachment case? Importante po yun. Importante po na... Hindi, unang-una, importante manalo. 'Di ba? Kahit na anong team yan. Siyempre, yun ang pinaparada ng kahit sinong partido, kumbaga. Pero siyempre po kami, bilang membro ng alyansa, sinusubukan po namin na ang manalo is yung 12 na lineup namin. Minsan 12, minsan 11. Kaya, pero siyempre, yun ang target po natin na 12. Kahit sino pong head ng political lineup, yun po ang aim. So, I leave it at that kasi hindi naman po ako pwedeng sumagot para sa mga iba-ibang lugar. Basta ako, yung alyansa po ang aking kasama at yung alyansa po ang aking kinakampanya. Sana hindi ho natin ilalagay sa anggulo ng impeachment kung bakit gusto natin manalo itong mga senador. These are the officers, I think. Lahat naman po ng tumatakbo dyan ay seasoned veteran legislators na po, karamihan sa kanila. At ang presidente at yung koalisyon ng partido, yung alyansang Bagong Pilipinas, lalo ng presidente, he thinks that these are the people, if ever granted that they will be sitting there as one of the senators, ito yung makakatulong sa kanyang mga agenda, ekonomiya, ang dami pong plataforma at priorities ang ating national government, lalong-lalo na coming from the south, coming from the province where we produce substantial portion of the electric need and demand of Mindanao. Focus po ang administration ngayon sa renewable energy in paano natin ma-sustain ito, paano natin mapalaganap ito. I think those are the things that we should focus on because the president does not select based on not only his preference personally, but the merits of all these candidates who can then bring in their expertise to the Senate and who is the president more comfortable working with. So I think we should see it beyond the scope of impeachment. Itong pinupush po ng presidente na maging tumakbo at maging senador in 2025. Saka maganda, abangan nyo na rin siguro as early as now yung 2028 na senatorial team ng administration. Marami kayong mga makikitang bagong muka, saka mga hindi naman mas marami kayong makikitang mas yung mga bagong muka siguro, mga fresh perspectives, saka mga talagang mga hindi naman young guns kayo talaga. Wala naman young guns na alyansa. Abangan nyo na rin as early as now in 2028 kasi baka maging mas interesting po yung mga tatakbo na senador sa 2028. We would like to acknowledge the presence of One Rider Party List Rose Gutierrez and Assistant Majority Leader J. Kong-hun of Zambales. Sir, thank you. Sirs, thank you for joining us today. Last question will come from Earl Tobias of IBC 13. Earl? Kong Ortega, Kong Zia. Good afternoon po. Sir, balikan ko lang yun sa police kasi nagpa-interview na siya eh. Sabi niya, na-trigger daw siya sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa bibig niya na rin naman ng galing na para sa kanya, opinion niya lang naman daw, ay mali yun as comparable na rin sa content ng vlog niya. Connecting lang dun sa fake news, sa peddlings or sa social media, kasi meron na ring obvious na mga fictitious, hindi matukoy yung anonymous
na nagpo-post ngayon, ginagamit yung mga ibang vids ng malalaking pagtitipon, mga pictures na may mga pagtitipon sa kung saan, at sinasabi nila, pinapalabas na yun ang nangyayari dito sa Pilipinas na pagkilo sa pagsuporta para mapauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. So kung may isang ang pulis na hindi nakapagpigil ilabas yung opinion niya, paano naman po yung epekto rin sa mga normal citizens ng social media, and worrisome na po ba on alarming level na ginagamit yung kung ano-anong material para lang mapalabas yung isang naratibo na may parang kilos protesta na nangyayari sa Pilipinas to bring back FPRRD home? Sabi ko nga, kailangan talagang maging discerning, no, lalo sa itong paglaganap ng fake news. Kasi nakita ko yung mga demonstration sa Karali, puro pink naman yung ilaw. Parang wala naman ako nakita na rally na iisa lang naman ng grupo na nakita ko nagkaroon ng malalaking demonstrasyon at sa Karali na kulay pink ang kanilang background na lighting. So doon pa lang sabi ko, parang questionable yung mga to. So, pero sabi ko nga, kailangan bine-verify po yung mga ganyan na impormasyon. Yung iba talagang part ng diskarte nila para mag-share ng ganyan. Pero sabi ko nga, ang ganda ng tinatakbo nitong TRICOM hearing natin dahil hindi lang tayo matututo ang taong bayan, may equip tayo, saka yung mga concerns natin ng paglaganap ng fake news saka national security, ma-address. Tama ba yun? Hindi ko naalala yung statement. January 2025 po, sinabi ninyo, uupo kayo kasama ng ICC para malaman doon sa kanilang investigasyon ukol sa libo-libong pagpapatay ng drug war ni Presidente Duterte. Sabi mo, ayon sa report, na yung cooperation with an international tribunal ay pinapayagan sa ating batas. At yung ICC representatives have been going in and out of the country without any of us raising anything. January 2025 po. So ano ho yung tanong? Ang sinasabi ko, what happened to the President's statement that the government will not lift a finger? And what happens to your own assertion that there will be no blocking but no cooperation? Ngayon, nakikipagtungo na tayo sa ICC. Hindi, yun po yung sinasabi natin, nagiging bukas ang ating isipan, ngunit hindi po natin ginawa. Hindi po tayo nakiupo, hindi tayo nakipag-usap. Yun po yung malinaw sa lahat. Pero handa kayo nun, ngunit hindi natuloy. Ganun po ba? Marahil ho, kung meron hong tutulay, pero wala naman hong tumuloy eh. Kaya wala hong nangyari. Pero meron rin kayong sinabi that the ICC representatives as of January 2025 have been going in and out. Labas-pasok sila sa ating bansa. Hinahayaan lang natin. Hindi ko po hindi ko ho alam yung pagpasok at paglabas nila. Meron po Wala po akong kaalaman sa pagpasok at paglabas. Marahil sa kanila pag-iimbestiga, labas-pasok sila rito. Ngunit wala akong nagsasabi sa akin na ICC po yung labas-pasok dito. Wala pong ako report sa immigration. Wala po akong report sa ating mga... Kayo po nagsabi, kaya ako nalaman na may ICC representatives na labas-pasok dito sa ating bansa, na hindi tayo umaalma, hindi tayo nagre-reklamo. Yun na ang pagkasabi po ninyo. Sabi nga namin dati pa, kung wala ho silang nilalabag na batas, ay malaya po silang maglabas-pasok sa ating bansa. Katulad po ng kahit sino pang turista o sino pong nais bumisita sa ating bansa. Iba po yung pakay ng turista, iba naman yata ang pakay ng kinatawan ng ICC. So, nag-iba na talaga. Sa bandang January ng 2025, hinayaan na natin sila na lumabas-pasok dito sa ating bansa. Ganun po ba? Hindi po wala tayong hinahayaan, hindi lang ho tayo nagtatanong kung hindi natin tinatanong ang lahat ng labas-pasok dito kung sila po ay ICC. Pero Kasi nga sa dami po ng labas-pasok sa atin, hindi po natin tinatanong. So hanggang Enero nitong taon, talagang maliwanag na labas-pasok na yung mga ICC. Ano? Hindi ko po alam eh. Wala pa akong personal knowledge. I can only speak from personal knowledge. Narito kasi sa Philippine Star at sinabi na I know that as anecdotally from people I know from the human rights community
they've been in contact here. Oh, may mga nagkikwento po na may kausap silang ICC. So alam po Ngunit- ninyo. Kasi sabi mo in-identify pa ninyo yung source. Sabi ninyo yung human rights people. Nagko-contact Oo nga ho, oo. usap na. Di alam na ninyo na nandito na yung ICC. Ay, hindi ko ho nalalaman kung nandun sila. Sinasabi lang nila, may kausap sila. Hindi ko sinasabi kung saan sila nag-usap at paano. Pero, siyempre ho, marami hong gustong tumulay. Ngunit hindi naman natin, hindi ho nagkaroon ng pagkakataon na makilala talaga namin na ICC o makaharap. Kahit kailan po hindi namin nakaharap ang ICC. Pero alam ninyo na may galaw na sila at nag-iimbestiga na sila. 7 taon na po silang gumagalaw, ma'am. 7 taon na. Hindi naman ngayon lang yan eh. 7 years ago, the ICC was already investigating what happened during the drug war. What happened 7 years ago? Parang nahinto eh. Bakit sinabi natin na hindi na tayo Yun lang po yung aking recollection kung kailan sila nagsimula. Na parang 2016 nga, baka 9 years ago pa. Sinimulan na po nilang bantayan ang ating drug watch, yung ating drug war, noong nagsimula po yung patayan. Pero matibay ang ating kalooban, matibay ang paninindigan natin na hindi natin tutulungan at talagang tututulan natin pagkat meron tayong sariling pulis, may sarili tayong mga korte. Ang liwaliwanag nun. Opo. Bago lamang. Meron po tayong panahon na binabantayan dito. taon. May panahon po tayong binabantayan dito. 2016 hanggang 2019 ay doon po ang kainitan ng drug war. At ito po, ang dami ho lumalapit sa aming opisina, humihingi ng tulong na maimbestigahan yung magpatay kung kani-kanino na lamang. Pero marami ho kaming talagang naging ano eh. Kailan pumunta sa opisina ninyo? Kasi ang binabanggit ninyo, hindi pa Marcos administration, yung 2016 to 2019. Kailan nagumpisa? Nagsimula ho sila pumunta sa amin, 2022 na. Oh. So matagal na ho nakalipas ang mga krimen na nangyari. Pero nung umpisa, ang sinasabi natin, paulit-ulit, talagang hindi tayo tutulong at hindi natin hahayaan sila manghimasok. Maybe we can ask Secretary Anyo, sorry, kumakain po kayo, violation na naman ng human rights po to. Pero kung maaari bilang pinuno ng National Security Council,